ang globalisasyon. Isang ligtas na araw, grade 10. Noong panahon ng pandemya, ang face mask ang naging panangga laban sa virus. Ngunit bukod dito, ang kaalaman ang naging sandata laban sa takot, pangamba at maling impormasyon. Dito napatunayang hindi sapat ang pag-iingat lamang. Kailangan din ang wastong pag-unawa sa mga paraan kung paano mapipigilan ang pagkalat ng sakit. Kaya naman balikan natin ang tungkol sa ang tao sa gitna ng kalamidad at pandemya sa aral ng nakaraan, gabay sa kasalukuyan. Quarantine, contact tracing ng kaalaman. Isulat ang trace kung tama ang impormasyon at isolate kung mali. Ang pagsasara ng mga paliparan, daungan at hangganan ay maaaring gawin upang mabawasan ang pagpasok at paglabas ng mga posibleng tagapagdala ng sakit. Trace. Isa ito sa mga paraang ginagamit upang makontrol ang pagkalat ng virus sa iba't ibang lugar. Ang pandemya ay isang uri ng sakit na mas mababa ang saklaw kaysa epidemya. Isolate. Ang pandemya ay pagkalat ng sakit sa maraming bansa o kontinente. Isa sa mga rekomendasyon ng WHO upang maiwasan ang pagkalat ng sakit ay ang madalas na pakikisalamuha sa maraming tao. Isolate. Ang pagbabawas ng malalapit na interaksyon ay nakatutulong upang mabawasan ang hawahan. Ang PPE ay ginagamit lamang ng mga doktor at nurse. Isolate. Hindi eksklusibo sa mga health worker ang paggamit ng PPE. Ang COVID-19 ay unang naiulat sa Wuhan, Hubei, China noong Disyembre 2019. Trace. Dito unang naitala ang paglitaw ng sakit na kalaunan ay naging pandaigdigang pandemya. Ipinakita ng pandemya na ang isang pangyayaring nagsimula sa isang lugar ay maaaring mabilis na makaapekto sa iba't ibang bansa. Mula sa kalusugan hanggang sa ekonomiya, naging malinaw kung gaano kalawak at kalalim ang ugnayan ng mga tao at bansa sa kasalukuyang panahon. Ang ganitong pagkakaugnay-ugnay ng daigdig ay higit na mauunawaan sa pagtalakay sa konsepto ng globalisasyon. Kaya naman layunin ng aralin na maipaliwanag ang konsepto ng globalisasyon sa pamamagitan ng pagsusuri at paghahambing sa iba't ibang pagpapakahulugan dito ayon sa mga dalubhasa at institusyon. Mundo sa isang cellphone. Hindi lamang sa malalaking pangyayari tulad ng pandemya makikita ang globalisasyon. Makikita rin ito sa mga karaniwang bagay na bahagi ng pang-araw-araw na buhay tulad ng cellphone. Ang cellphone ay hindi lamang gamit sa pakikipag-chat, pagkuha ng larawan, panonood ng video o pag-scroll sa social media. Sa likod ng maliit na gadget na ito ay nakapaloob ang isang mas malawak na kwento ng pagkakaugnay-ugnay ng mundo. Ang mga materyales at piyesang bumubuo rito ay maaaring nagmula sa iba't ibang bansa. Maaaring dinisenyo ito sa ibang lugar, binuo sa ibang bansa at ipinagbili sa pandaigdigang pamilihan. Sa pamamagitan nito napapabilis ang komunikasyon, naipalalaganap ang kultura, napalalawak ang negosyo at naipapadala ang impormasyon sa iba't ibang panig ng mundo
sa loob lamang ng ilang segundo. Cellphone parts, susi sa globalisasyon. Tukuyin ang bahagi o gamit ng cellphone na inilalarawan sa bawat bilang. Anong mga bahagi ng cellphone ang ginagamit sa panonood ng video, pagkuha ng larawan at paggawa ng content? Screen at camera. Ano ang ginagamit sa video call, online class, chatting, browsing at streaming? Internet connection, apps at software. Anong mga bahagi ang nagtutulungan upang gumana at makapagproseso ng impormasyon ang cellphone? Battery, chip, processor, screen at camera sensor. Ano ang ginagamit upang magpadala ng mensahe, larawan, video, dokumento, lokasyon at digital na bayad? SIM card, Wi-Fi, mobile data, messaging apps at online payment apps. Saan maaaring mag-download ng applications at makipag-ugnayan sa iba't ibang online community? App Store at digital platforms. Anong mga serbisyo ang ginagamit sa online shopping, digital payment, delivery tracking, warranty at customer service? Online stores, e-wallets, delivery apps at service platforms. Anong mga application ang ginagamit sa musika, pelikula, online games, memes, fashion trends at social media content? Music apps, video streaming platforms, online games at social media. Ang mga bahagi at gamit ng cellphone ay higit pa sa kanilang karaniwang tungkulin. Sa bawat isa, makikita ang mga ugnayan at prosesong makatutulong upang maunawaan ang iba't ibang pagpapakahulugan sa globalisasyon. Unlock the global connection. Buksan ang kahulugan ng globalisasyon sa likod ng bawat bahagi ng cellphone. Suriin kung ano ang ipinakikita ng bawat bahagi o gamit ng cellphone. Screen at camera. Sa pamamagitan ng screen at camera na ipakikita at naibabahagi ang iba't ibang nilalaman mula sa balita at mga usaping pampolitika hanggang sa produkto, musika, pelikula, fashion at iba pang anyo ng kultura. Ipinakikita nito na ang pagkakaugnay-ugnay ng mundo ay hindi lamang umiikot sa teknolohiya. Umaabot din ito sa politika, ekonomiya, kultura at iba pang aspekto ng lipunan. Ang mga aspektong ito ay tinatawag na mga dimensyon ng globalisasyon. Kaugnay nito, ipinaliwanag ni David Held na ang globalisasyon ay isang prosesong may iba't ibang dimensyon. Hindi ito limitado sa iisang larangan, sapagkat pinapapalooban ito ng magkakaugnay, naugnayan at pagbabago sa politika, ekonomiya, kultura at iba pang bahagi ng lipunan. Internet connection, apps at software. Sa pamamagitan ng internet, apps at software, maaaring makipag-usap, mag-aral, magtrabaho, mamili, magbenta at kumuha ng impormasyon kahit magkakalayo ang mga tao at institusyon. Ang mabilis na komunikasyon at transaksyong ito ay naging posible dahil sa teknolohiya. Ito ang nagbawas sa dating mga hadlang ng distansya at nagpalawak sa ugnayan ng iba't ibang bansa. Kaugnay nito, inilarawan ni Thomas L. Friedman ang globalisasyon bilang isang prosesong teknolohikal. Sa kanyang konseptong The World is Flat,
Ipinaliwanag niyang ang internet at iba pang makabagong teknolohiya ay nagpapabilis ng komunikasyon, nagpapalawak ng kalakalan at nagbibigay daan upang makilahok ang mas maraming bansa at industriya sa pandaigdigang ekonomiya. Battery, chip, processor, screen, camera sensor at assembly parts. Ang isang cellphone ay maaaring idisenyo sa isang bansa, gamitan ng mga piyesang ginawa sa iba't ibang lugar, buuin sa isa pang bansa at ibenta sa pandaigdigang pamilihan. Sa likod ng pagkakabuo nito ay magkakaugnay ang mga manggagawa, kumpanya, mamumuhunan, pamahalaan, shipping company at mamimili. Ipinakikita nito ang interaksyon at integrasyon ng iba't ibang tao at institusyon sa maraming bansa. Ito ang binibigyang diin ng Levin Institute ng State University of New York. Ayon dito, ang globalisasyon ay proseso ng interaksyon at integrasyon ng mga tao, kumpanya at pamahalaan mula sa iba't ibang bansa. Pinakikilos ito ng pandaigdigang kalakalan at pamumuhunan at ginagabayan ng information technology. SIM card, Wi-Fi, mobile data, messaging apps, file sharing at online payment apps. Sa pamamagitan ng mga ito, ang mensahe, larawan, video, dokumento, balita, serbisyo at pera ay naipapadala sa iba't ibang lugar sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mabilis na paggalaw ng mga ito ay isang halimbawa ng pagdaloy. Kapag nababawasan ang mga hadlang tulad ng mahinang signal, mabagal na internet, mahigpit na limitasyon o pagkaantala sa transportasyon, mas bumibilis ang pagpapalitan sa iba't ibang panig ng mundo. Kaugnay nito, ipinaliwanag ni George Witzer na ang globalisasyon ay isang proseso ng pagdaloy ng mga tao, bagay at impormasyon sa buong daigdig. Habang nababawasan ang mga estrukturang humahadlang sa paggalaw ng mga ito, mas mabilis at mas malawak ang nagiging proseso ng globalisasyon. App Store, digital services, online communities at global platforms. Ang App Store at mga digital platform ay hindi lamang pinagkukunan ng applications. Sa likod ng mga ito ay may programmers, designers, kumpanya, advertisers, investors, content creators at users mula sa iba't ibang bansa. Sa mga online community, nagkakaroon ng palitan ng wika, ideya, kultura, produkto, serbisyo, teknolohiya at impormasyon. Ang ganitong ugnayan ay nagpapakita ng lumalawak na interaksyon at pagtutulungan ng mga tao, ekonomiya at populasyon sa buong mundo. Kaugnay nito, ipinaliwanag ng Peterson Institute for International Economics na ang globalisasyon ay tumutukoy sa lumalawak na interaksyon at pagtutulungan ng iba't ibang ekonomiya, kultura at populasyon. Pinaiigting ito ng paggalaw ng mga tao, produkto, serbisyo, teknolohiya, pamumuhunan at impormasyon. Online store, e-wallet, delivery system, brand, warranty at service center. Maaring nakabase sa isang bansa ang isang cellphone brand, ngunit ibinebenta at ginagamit ang mga produkto nito sa iba't ibang panig ng mundo. Dumaraan ito sa online stores, advertisements, digital payments, international shipping, delivery systems, warranty services at service centers. Ipinakikita nito kung paano lumalawak ang
pamumuhunan at pamilihan mula sa lokal at pambansang antas tungo sa pandaigdigang saklaw. Sa pananaw ng mga ekonomista at namumuhunan, ang globalisasyon ay proseso ng paglaganap ng negosyo at pamumuhunan mula sa lokal at pambansang pamilihan patungo sa pandaigdigang pamilihan. Dahil dito nagiging mas malapit ang ugnayan ng mga bansa, kumpanya, mamimili at international na organisasyon. Music apps, video streaming, online games, social media at digital trends. Sa pamamagitan ng mga application at platform na ito, mabilis na kumakalat ang musika, pelikula, laro, memes, wika, fashion, ideya at iba pang impluwensyang nagmumula sa iba't ibang bansa. Ang ganitong palitan ay nakaaapekto sa kultura at pamumuhay. Nabubuo ang mga bagong hilig, paraan ng komunikasyon, estilo ng libangan, pananaw at gawi sa pag-aaral, pagbili, pakikipagkaibigan at pakikilahok sa lipunan. Ipinakikita nito na ang globalisasyon ay hindi lamang tungkol sa pandaigdigang kalakalan at paggalaw ng mga produkto. Isa rin itong prosesong panlipunan at pangkultura na nagbabago at humahamon sa nakasanayang pamumuhay ng mga tao at sa mga institusyong matagal ng bahagi ng lipunan. Sa isang cellphone pa lamang, makikita na ang iba't ibang mukha ng globalisasyon. Ang ilang bahagi nito ay nagpapakita ng papel ng teknolohiya at mabilis na pagdaloy ng impormasyon. Ang iba naman ay nagpapakita ng ugnayan ng mga tao, kumpanya, pamahalaan, pamilihan at kultura sa iba't ibang bansa. Tunay ngang ipinakikita nito na ang globalisasyon ay hindi lamang tungkol sa pagbili ng imported na produkto. Isa itong malawak at masalimuot na proseso ng pag-uugnayan, pagpapalitan at paggalaw ng tao, produkto, serbisyo, impormasyon, teknolohiya, pamumuhunan at kultura sa iba't ibang panig ng mundo. Ipinakikita ng mga salitang nabuo kung paano ipinaliliwanag ng iba't ibang dalubhasa at institusyon ang kahulugan at saklaw ng globalisasyon. Ang dimensyon ay kaugnay ng pananaw ni David Held na nagsabing ang globalisasyon ay may iba't ibang aspektong politikal, ekonomiko, panlipunan at pangkultura. Ang teknolohiya ay kaugnay ng pananaw ni Thomas L. Friedman na nagbigay diin sa papel ng internet at makabagong teknolohiya sa pagpapabilis ng komunikasyon, kalakalan at ugnayan ng mga bansa. Ang interaksyon at integrasyon ay tumutugma sa pagpapakahulugan ng Levin Institute sapagkat inilalarawan nito ang pagkakaugnay ng mga tao, kumpanya at pamahalaan sa pamamagitan ng pandaigdigang kalakalan, pamumuhunan at information technology. Ang pagdaloy ay kaugnay ng pananaw ni George Ritzer na tumukoy sa mabilis na paggalaw ng mga tao, bagay at impormasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang pagtutulungan ay tumutugma sa paliwanag ng Peterson Institute for International Economics na binigyang diin ang lumalawak na interaksyon at pag-asa ng mga ekonomiya, kultura at populasyon sa isa't isa. Ang pamumuhunan at pamilihan ay kaugnay ng pananaw ng mga ekonomista at namumuhunan na tumitingin sa globalisasyon bilang paglawak ng negosyo
mula sa lokal at pambansang antas tungo sa pandaigdigang pamilihan. Samantala, ang kultura at pamumuhay ay nagpapakita na ang globalisasyon ay isa ring prosesong panlipunan. Nakaapekto ito sa paraan ng pakikipag-usap, pag-aaral, pagtatrabaho, pamimili, paglilibang at pakikilahok ng tao sa lipunan. Globally, sino? Kilalanin ang pananaw. Tukuyin ng scholar, institusyon o pangkat na nagbigay ng pananaw tungkol sa globalisasyong inilalarawan sa bawat sitwasyon. Ipinahayag na ang globalisasyon ay ang mabilis na pagdaloy ng mga tao, produkto at impormasyon sa buong mundo, kasama ang mga salik na nagpapadali o humahadlang dito. George Ritzer. Ipinaliwanag na ang globalisasyon ay isang prosesong may maraming dimensyon at sumasaklaw sa politika, ekonomiya at kultura. David Held. Inilalarawan ito bilang lumalawak na ugnayan at pagtutulungan ng mga ekonomiya, kultura at populasyon sa daigdig. Peterson Institute for International Economics. Binigyang diin na ang internet at iba pang teknolohiya ay nagpalawak ng ugnayan ng mga bansa at nagbigay daan sa mas pantay na pakikilahok sa pandaigdigang ekonomiya. Thomas L. Friedman. Ipinaliwanag na ang globalisasyon ay interaksyon at integrasyon ng mga tao, kumpanya at pamahalaan mula sa iba't ibang bansa sa tulong ng kalakalan, pamumuhunan at information technology. Levin Institute. Globalisasyon Festival. Isang mundo, apat na paraan. Bumuo ng output ayon sa gawaing nakatalaga sa inyong pangkat. Isang cellphone, maraming pasya. Konektado sa mundo, responsable sa kapwa. Basahin at suriin ang sitwasyon, bumuo ng isang responsableng pasya at ipaliwanag kung paano makikita rito ang iba't ibang pananaw tungkol sa globalisasyon. Nais ng isang pangkat ng mga mag-aaral na magsagawa ng online campaign para makatulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Gumamit sila ng cellphone, internet, social media, video editing applications, online payment platform at delivery service. Sa loob lamang ng ilang oras na ibahagi ang kanilang campaign sa iba't ibang lugar. May mga nagpadala ng impormasyon, donasyon, produkto at mensahe ng suporta. May isang negosyong nag-alok ng libreng delivery, samantalang may mga kabataang mula sa ibang bansa na nagbahagi ng musika at disenyo para sa campaign. Gayunman, may kumalat ding maling impormasyon tungkol sa mga benepisyaryo. May ilang larawang ginamit ng walang pahintulot at may mga produktong hindi malinaw ang kalidad at pinagmulan. Hamon sa pagpapasya. Paano may pagpapatuloy ng pangkat ang campaign ng mabilis at malawak, ngunit nananatiling tapat, makatarungan, mapanuri at may paggalang sa ibang tao at kultura. Ang pagiging konektado sa mundo ay may kaakibat na pananagutan. Hindi nasusukat ang tunay na pakikiisa sa dami ng shares, reactions o donasyon lamang. Mas mahalaga ang katapatan, malasakit
paggalang, pakikipagtulungan at pananagutan sa bawat impormasyong ibinabahagi at bawat pasyang ginagawa. Sa isang mundong magkakaugnay, ang responsableng pagkilos ng isang tao ay maaaring maging simula ng makabuluhang pagbabago para sa marami. Globally Connect, isang konsepto, maraming pananaw. Bumuo ng isang concept map na nagpapakita kung paano inilalarawan ng iba't ibang dalubhasa, institusyon at pangkat ang globalisasyon. Ang malawak na proseso ng pagkakaugnay-ugnay at pagpapalitan ng mga tao, bansa, kumpanya, pamahalaan, ekonomiya, teknolohiya, impormasyon at kultura ay ang globalisasyon. Ito ay binigyang kahulugan nina David Held, Thomas L. Friedman, Levin Institute, George Ritzer, Peterson Institute, mga ekonomista at namumuhunan, at naroon din ang panlipunan at pangkulturang pananaw. Piliin ang koneksyon. Hamon sa globalisasyon. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ayon sa isang dalubhasa, ang globalisasyon ay hindi lamang usaping pang-ekonomiya, sapagkat saklaw din nito ang politika at kultura. Aling pananaw ang inilalarawan. Pagkakaroon ng maraming dimensyon ng globalisasyon. Sa isang digital platform, mabilis na nakararating sa iba't ibang bansa ang impormasyon. Ngunit may mga patakaran at hadlang na maaaring magpabagal sa pagdaloy nito. Aling pananaw ang pinakamalapit sa sitwasyon? Pag-iral ng mga hadlang sa daloy. Ipinaliwanag na ang internet at iba pang teknolohiya ay nakapagpalawak ng ugnayan ng mga bansa at nagbigay daan upang higit na makipagsabayan ang maraming bansa sa pandaigdigang ekonomiya. Kaninong pananaw ito? Pananaw ni Thomas Friedman. Dumami ang ugnayan ng mga mamamayan, kumpanya at pamahalaan mula sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng kalakalan, pamumuhunan at information technology. Aling konsepto ang inilalarawan? Interaksyon at integrasyon. Isang produkto ang dinisenyo sa isang bansa, ginawa sa iba, at ipinagbili sa pandaigdigang pamilihan. Aling ideya ng globalisasyon ang ipinakikita nito? Paglawak ng ugnayang pang-ekonomiya. Ang globalisasyon ay nagdurugtong ng mga bansa. Ngunit ang pagpapahalaga sa kapwa ang tunay na nagbubuklod sa sangkatauhan. Kaya sa bawat ugnayang nabubuo, naway manaig ang respeto, pakikipagtulungan at kapayapaan.